Wala nang kwenta ang luha mo, Marisol. Patay na ang asawa mo sa loob ng isang silid na hindi ikaw ang kasama. Kaya kung may natitira ka pang hiya, tumigil ka sa pag-iingay dahil hindi mo gustong malaman ng buong Pilipinas kung gaano ka kawalang kwentang asawa. Ang malalamig at matatalim na salitang yun ni Doña Agoncillo ay bumaon sa pandinig ni Marisol. Mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na nakuha niya sa pagtatrabaho sa talyar ng alahas. Hawak-hawak pa rin pa ni Marisol ang isang maliit na pilus na kahon. Sa loob nito ay ang dugo ng katapatan, isang kwintas na gawa sa pinakamagagandang piraso ng pulang ruby na binuo niya sa loob ng 3 buwan. Ito sana ang regalo niya para kay Brandon sa kanilang ika-5 anibersaryo ngayong gabi. Sa bawat pagpukpok, sa bawat pagkinis ng mga bato, ang tanging iniisip ni Marisol ay ang muling pagbuo sa kanilang gumigibang pagsasama, lalo na ngayong may 3 buwang buhay nang tumitibok sa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang pulang kulay ng alahas ay tila naging dugo na dumanak sa kanyang harapan. Nakatayo siya sa pasilyo ng isang marangyang hotel, hindi sa ospital. Sa loob ng silid na bukas ang pinto, nakita niya ang bulto ng kanyang asawang si Brandon, ang lalaking huling beses niyang hinalikan bago ito pumasok sa trabaho, na ngayon ay wala ng buhay sa ibabaw ng kama. At sa tabi nito, nakaupo ang isang babaeng tanging kumot lamang ang takip sa katawan, si Chantal Reyes, na humihagulgol habang tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marisol. Ang hangin sa paligid ay naging malapot at mahirap hingahin. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng pinakamahihirap na disenyo ng alahas ay biglang nawalan ng lakas. Ang pelus na kahon ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa makapal na alpombra nang walang ingay. Ngunit sa pandinig ni Marisol, ang pagbagsak na yon ay tila isang malakas na pagsabog ng kanyang buong pagkatao. Hindi siya makasigaw. Ang kanyang lalamunan ay tila nilalamon ng tuyong buhangin, nanunuyo at masakit. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagkahilo na tila humihigop sa kanya pailalim sa lupa. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Isang malakas na sampal ang muling bumalik sa kanyang pisngi. Hindi ito galing sa kamay, kundi sa katotohanang ang lahat ng kanyang sakripisyo ay itinapon sa basurahan. "Look at me, Marisol!" Bulyaw muli ni Doña Agoncillo habang idinidiin ang isang piraso ng papel sa harap ng kanyang mukha. "Hindi tayo pwedeng magkaroon ng iskandalo. Ang anak ko ay namatay dahil sa heart attack sa trabaho. Iyon ang alam ng publiko at iyon ang dapat mong panindigan. Pirmahan mo itong silence agreement. Kung hindi, hihilahin ko ang tatay mo palabas ng kulungan para mabulok sa kalsada at titiyakin kong pati ang batang yan sa tiyan mo ay itatakwil ng lipunan bilang anak ng isang babaeng hindi marunong mag-alaga ng asawa." Tumingin si Marisol sa papel. Pagkatapos ay sa kanyang biyenan. Ang mukha ni Doña Agoncillo ay walang bakas ng pagluluksa para sa sariling anak. Tanging ang takot para sa mga stocks ng kanilang kumpanya ang mababasa rito. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa sa puso ni Marisol ay naputol. Ang katahimikan sa loob ng hotel corridor ay naging bingi. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling hikbi na ayaw lumabas. Isang impit na sakit na nanununot hanggang sa kanyang buto. Dahan-dahan siyang lumuhod para pulutin ang kwintas na ruby, ang huling simbolo ng kanyang katapatan na ngayon ay mukhang isang sumpa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na metal. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasigaw sa sakit. Ngunit ang kanyang isipan ay pilit na kumakapit sa isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang gunita. Bakit sa kabila ng lahat ng ibinigay ko,
Ang tanging natira sa akin ay ang malamig na bangkay ng isang kasinungalingan. Nang iangat ni Marisol ang kanyang paningin, nakita niya si Chantal na nakatingin sa kanya mula sa pinto ng silid. Walang pagsisisi sa mga mata nito, tanging isang mapait na tagumpay. At sa likod nito, ang anino ng kanyang biyenan na tila isang buhay ang handang lumamon ng buhay. Pirapirmahan mo na ito, Marisol. Huwag mong hintayin na pati ang huling dangal na mayroon ka ay tustahin ko sa harap ng media, pagbabanta ng matanda. Inabot ni Marisol ang panulat. Ang bawat guhit ng kanyang lagda sa papel na yon ay tila isang paghiwa sa sarili niyang kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagdilim, at ang huling bagay na naramdaman niya bago ang lahat ay maglaho sa kadiliman ay ang matinding kirot sa kanyang puson, isang babala na tila may isa pang biyayang pilit na kinukuha mula sa kanya. Sapat na ba ang pirasong papel na ito para ibaon ang katotohanan o ito ang magiging mitya ng isang apoy na tutupok sa lahat ng kasinungalingan ng mga agonsilyo? Huwag mong ubusin ang pagkaing yan, Marisol. Ang pamilyang Agoncillo ay hindi isang charity institution para sa mga taong wala namang naitutulong, kundi ang magpakita ng namamagang mga mata at malungkot na mukha. Ang boses ni Doña Agoncillo ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumuhos sa katawan ni Marisol, habang dahan-dahan niyang sinusubo ang tuyong tinapay sa dulo ng mahabang hapagkainan. Ito ang tanging pagkaing natira sa kusina, mga tirang tinapay na matitigas na at malapit ng mag-molds noong buhay pa si Brandon o noong naniniwala pa siyang patay na ito. Si Marisol ang reyna ng kusinang ito. Siya ang nagluluto ng mga paboritong putahe ng kanyang asawa, tinitiyak na ang bawat sahog ay sariwa at puno ng pagmamahal. Ngunit ngayon, sa loob ng sarili niyang tahanan na tila naging isang malawak at gintong bilangguan, siya ay itinatrato na parang isang basahan na hindi na kailangan. Hinawakan ni Marisol ang kanyang tiyan. Ramdam niya ang bahagyang pagkirot nito, isang paalala ng buhay na pilit na kumakapit sa kabila ng lahat ng dagok. Ang bawat lunok niya ng matigas na tinapay ay tila may kasamang bubog. Masakit sa lalamunan, masakit sa dibdib. Tumingin siya sa bintana kung saan ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Ang kanyang mga paa ay namamaga na dahil sa pagbubuntis, ngunit hindi siya pinapayagang magpahinga ng matagal. Kailangan niyang linisin ang mga mamahaling florera at alikabukan ang mga retrato ng pamilyang tumatraydor sa kanya sa bawat segundo. Ito ang malupit na biro ng tadhana. Ang mga kamay na dating humahawak sa pinakamahihirap na disenyo ng alahas, mga kamay na nagbigay ng dangal at yaman sa mga Agoncillo dahil sa kanyang pambihirang talento, ay ngayon ay nanginginig sa gutom at pagod. Masyado kang madrama, Marisol. Pagpapatuloy ng matanda habang dahan-dahang humihigop ng mainit na tsaa. Ang bawat tunog ng tasa sa platito ay tila isang hatol sa katahimikan ng silid. Kung hindi dahil sa amin, nasa kalsada ka na ngayon. Utang mo sa amin ang bubong na tinitirhan mo at ang pangalang dinadala mo. Kaya huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang pinakakaawa-awang tao sa mundo. Gusto sanang sumigaw ni Marisol. Gusto niyang isumbat na ang bawat hiyas na suot ng matanda ay bunga ng kanyang puyat at hirap. Ngunit ang kanyang boses ay tila ninakaw na rin ng pamilyang ito. Ang bawat pagtatangka niyang magsalita ay nauuwi sa isang impit na hikbi na pinipigil niya sa loob ng kanyang lalamunan hanggang sa maging mapait na lasa ito. Ang kanyang puso ay tila isang basong may lamat. Bawat patak ng pangiinsulto ay unti-unting nagpapalaki ng bitak na yon hanggang sa maging handa na itong mawasak. Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig niya ang tunog ng matitigas na sapatos na papalapit sa kanila. Ang amoy ng isang pamilyar at matapang na pabango ay agad na sumakop sa hangin. Isang amoy na hindi kayang takpan ng anumang gara ng mansyon, ang baho ng katotohanan.
Lumitaw si Chantal Reyes, suot ang isang pulang bestida na tila nangaasar sa pagluluksa ni Marisol. May bitbit siyang isang maliit na clutch bag at sa kanyang muka ay nakapinta ang isang nangising tanging ang mga taong may maitim na balak lamang ang nakakagawa. Hi tita! Hi Marisol! Bati ni Chantal sa isang tono na puno ng pekeng tamis. Lumapit siya kay Doña Agoncillo at humalik sa pisngi nito na tila sila ang tunay na magpamilya. Pagkatapos, bumaling siya kay Marisol at dahan-dahang inilabas ang isang bagay mula sa kanyang bag. Ang tunog ng pagtama ng mga metal ay bumasag sa katahimikan. Sa harap ng nanlalamig na mga mata ni Marisol, inilapag ni Chantal sa mesa ang isang kumpol ng mga susi. Hindi lang ito basta-bastang susi. Ito ang susi ng master bedroom. Ang silid na naging saksi sa 5 taon ng pagsasama ni na Marisol at Brandon. Ang silid kung saan itinago ni Marisol ang kanyang mga pangarap at ang mga alaala ng kanyang asawa. Oh, I almost forgot. Sabi ni Chantal habang pinaglalaruan ang isa sa mga susi gamit ang kanyang mahahabang kuko na kulay dugo. Sabi ni tita, kailangan ko nang ayusin ang mga gamit sa loob. I'll be staying here for a while para tulungan si tita sa mga business papers na naiwan ni Brandon. You don't mind, right? Anyway, parang hindi ka naman na natutulog doon, di ba? Nanigas ang buong katawan ni Marisol. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay tila tumindig sa tindi ng insulto. Ang kanyang kwarto, ang kanyang huling kanlungan, ay dahan-dahan ng sinasakop ng babaeng naging dahilan ng kanyang paghihirap. Ang bawat sulok ng kanyang buhay ay unti-unting kinukuha, piraso por piraso, hanggang sa wala nang matira sa kanya, kundi ang kanyang pangalan na pilit din nilang binubura. Tumingin si Marisol kay Doña Agoncillo, umaasang may makikitang kahit katiting na awa sa mga mata nito. Ngunit tanging ang lamig ng yelo at ang pader ng kawalang pakialam ang kanyang nakita. Donya, ang kwarto namin ni Brandon. Ang tanging lumabas sa nanginginig na labi ni Marisol. Isang matunog na tawa ang isinagot ni Chantal bago pa makapagsalita ang matanda. Our room, Marisol? It was never just yours. At saka, kailangan ng space ni tita para sa mga taong talagang may silbi sa kumpanya. You're just a widow who can't even look at jewelry anymore without crying. Sayang naman ang space. Habang pinapanood ni Marisol si Chantal, napulutin ng mga susi at dahan-dahang tumalikod patungo sa itaas ng hagdan, naramdaman niya ang isang matinding sikip sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang ni Chantal sa hagdan ay tila isang yabag sa ibabaw ng kanyang puso. Ano ang gagawin mo kapag ang huling pinto na nag-uugnay sa iyo sa iyong nakaraan ay tuluyan ng isinara ng taong kumuha sa iyong kinabukasan? Huwag mong gamitin ang batang iyan para kaawaan ka namin, Marisol. Ang pamilyang Agoncillo ay binuo sa dangal, hindi sa mga luhang pilit na ipinapahid sa aming mga mukha. Ang tinig ni Doña Agoncillo ay mas matulis pa kaysa sa mga kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan ng gabing iyon. Nakatayo si Marisol sa gitna ng malawak na hardin, habang ang malakas na buhos ng ulan ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang manipis na katawan. Pinilit siya ng matanda na lumabas para hanapin ang isang nawawalang singsing na ginto. Isang reliya na di umano'y nahulog habang naglalakad ang matanda kaninang hapon. Kahit hirap na sa paghinga at nananakit ang kanyang puson, wala siyang nagawa kundi sumunod. Ang bawat hakbang ni Marisol sa basang lupa ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang kanyang mga paa, na dati ay hinahangaan dahil sa kagaanan sa paggawa ng alahas, ngayon ay bumaon sa putikan, mabigat at nanginginig. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang muka, naalala niya ang kanyang ama, naalala niya ang utang na loob na palaging isinusumbat sa kanya, ang dahilan kung bakit tinitiis niya ang impyernong ito. Diyos ko, maawa po kayo. Ang anak ko. Bulong ni Marisol sa gitna ng dagundong ng kulog. Ang kanyang kamay ay pilit na humahawak sa kanyang tiyan.
Sinusubukang bigyan ng init ang munting buhay sa loob habang ang paligid ay unti-unting nilalamon ng lamig. Ngunit ang lamig ay hindi lamang nanggagaling sa ulan. Ang lamig ay nanggagaling sa bintana ng mansyon kung saan nakatayo si Doña Agoncillo at si Chantal. Pinapanood siyang parang isang hayop na naghahanap ng tira-tirang pagkain sa putik. Naramdaman ni Marisol ang isang matalim na kirot, isang hapdi na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Tila may 1,000 karayom na sabay-sabay na bumuon sa kanyang ibabang bahagi. Napasinghap siya at ang kanyang tuhod ay tuluyang sumuko sa bigat ng sakit. Bumagsak siya sa putikan, ang kanyang mga palad ay sumubasob sa malamig at malapot na lupa. At doon, sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang mga hita. Isang init na lalong nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Hindi maaari. Brandon, tulungan mo kami. Ang huling pagsamo ni Marisol bago siya tuluyang mawalan ng lakas. Sa loob ng mansyon, dahan-dahang binuksan ni Doña Agoncillo ang pintong patungo sa hardin, ngunit hindi para tulungan ang manugang. Humakbang siya palapit. Ang kanyang payong na itim ay tila isang pakpak ng buwayang naghihintay ng biktima. Tiningnan niya ang duguang si Marisol na nakasubasob sa putik. Walang bakas ng awa sa kanyang mukha. Siguro ay mas mabuti na rin ito, Marisol. Wika ng matanda sa isang boses na kasing lamig ng sementeryo. Ang isang batang may dugong mahirap at punong-puno ng kamalasan ay hindi nararapat sa aming pamilya. Ituring mo itong parusa ng langit sa pagiging isang malas na asawa. Narinig ni Marisol ang bawat salita, kahit na ang kanyang paningin ay nagsisimula ng mabalot ng itim na anino. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung paano naging ganito kasama ang isang tao. Ngunit tanging ang lasa ng bakal at dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Ang bawat patak ng ulan na humahalo sa kanyang dugo sa lupa ay tila isang paalam sa kanyang huling pag-asa. Lumabas din si Chantal, may hawak na isang baso ng alak at tila nanonood ng isang nakakaaliw na palabas sa telebisyon. Look at her, tita. She looks like a broken doll. Wala na ang kaisa-isang baraha mo, Marisol. Wala na ang batang magpapanatili sa'yo sa bahay na ito. Ang sakit sa katawan ni Marisol ay unti-unting napalitan ng isang nakakabingbing katahimikan. Ang tibok ng kanyang puso ay bumagal. Tila sumasabay sa paghinto ng maliliit na pintig na dati ay nadarama niya sa kanyang sinapupunan. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng Marisol na marunong magmahal ay tuluyang namatay kasabay ng kanyang anak. Ang natira na lamang ay isang hungkag na sisidlan, isang babaeng ninakawan ng lahat, dangal, asawa, at ngayon, ang kanyang pagiging ina. Habang hinihila siya ng mga katulong papasok sa isang madilim na silid sa utos ni Doña Agoncillo, ang huling nakita ni Marisol ay ang pulang likido na unti-unting hinuhugasan ng ulan mula sa semento. Ang ulan na dapat ay naglilinis, ngunit sa gabing ito, ang tanging ginawa nito ay ibaon ang kanyang pangarap sa pinakamalalim na hukay ng kawalaan. Ano pa ang halaga ng paghinga kung ang tanging hanging pumapasok sa iyong baga ay puno ng amoy ng sarili mong pagkatalo? Kambesyo pamto, hindi sapat ang kamatayan para bayaran ang lahat ng kasalanan mo, Marisol. At dahil wala na ang batang mag-uugnay sa iyo sa amin, wala ka na ring puwang sa mundong ito. Ang tinig ni Doña Agoncillo ay tila isang hatol ng kamatayan na binibigkas sa gitna ng malamig na silid ng ospital. Isang silid na hindi man lang binayaran ng mga Agoncillo dahil itinapon siya rito bilang isang charity patient. Ilang araw pa lamang ang nakakalipas mula nang mawala ang kanyang anak. At ang katawan ni Marisol ay tila isang lantang dahon na anumang oras ay pwedeng tangayin ng hangin. Wala siyang dalang anuman kundi ang suot na kupas na bestida at ang bigat ng isang pusong winasak ng paulit-ulit. Naglakad si Marisol sa gitna ng mataong kalsada ng Maynila. Ang bawat sulyap ng mga tao sa kanya
ay tila mga palasong tumatama sa kanyang balat. Mukha siyang multong naglalakad sa ilalim ng matirik na sikat ng araw. Maputla, tuyot ang mga labi, at ang mga mata ay tila dalawang malalim na balon ng pait. Ang ingay ng mga sasakyan at ang sigawan ng mga tindero ay nagiging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang gutom ay hindi na niya nararamdaman. Ang tanging nanunuot sa kanyang sistema ay ang hapdi ng pagkawala. Napahinto siya sa tapat ng isang marangyang gusali, isang auction house kung saan madalas silang pumunta ni Brandon nung akala niya ay mahal siya nito. Dito ibinebenta ang mga alahas na gawa sa pawis at dugo ng mga artisanong katulad niya. Nabalik lamang ang diwa ni Marisol ng isang marangyang itim na sasakyan, ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Ang makintab na pintura nito ay nagre-refleksyon ng kanyang marungis na anyo, na tila isang malupit na paalala kung gaano nakalayo ang kanyang nilagpak. Ang pinto ng sasakyan ay bumukas nang may kasamang marahang tunog ng mekanismo at isang bulto ng lalaki ang bumaba. Ang mundo ni Marisol ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang hangin sa kanyang baga ay biglang naglaho at ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig nang higit pa sa kaya niyang kontrolin. Ang lalaking bumaba ay suot ang isang mamahaling suit na kulay asul. Ang kanyang buhok ay maayos ang pagkakaayos at ang kanyang balat ay tila hindi man lang nadampyan ng anumang hirap o sakit. Ang kanyang mga mata na huling nakita ni Marisol na nakapikit at tila wala ng buhay sa ibabaw ng hotel bed, ay ngayon ay nagniningning sa sigla at kapangyarihan. Si Brandon. Hindi ito multo, hindi ito guni-guni ng isang nawawala sa isip. Ang bawat galaw nito, ang paraan ng pag-aayos nito ng kanyang relo, at ang pamilyar ng ngiti sa kanyang mga labi ay tunay at buhay na buhay. Wala itong bakas ng isang taong muntik nang mamatay o isang taong nagluluksa para sa asawa at anak na naiwan. Brandon, ang tanging bulong na lumabas sa tuyong labi ni Marisol, isang tunog na nilamon agad ng ingay ng lungsod. Ngunit hindi siya nakita ni Brandon. Sa halip, umikot ang lalaki sa kabilang pinto ng sasakyan at inilahad ang kanyang kamay. Lumabas doon si Chantal. Suot ang isang bestidang mas mahal pa kaysa sa buong buhay ni Marisol. Humawak si Chantal sa braso ni Brandon at sabay silang naglakad papasok sa gusali habang nagtatawanan na tila ba ang buong mundo ay nasa ilalim ng kanilang mga paa. Ang bawat hakbang ni Brandon papalayo ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa natitirang bahagi ng pagkatao ni Marisol. Ang kamatayan na iniyakan niya ng buong puso, ang sakripisyong ibinigay niya para sa silence agreement, at ang pagkawala ng kanyang anak dahil sa stress at paghihirap, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isang madugong laro kung saan siya ang tanging biktima. Naramdaman ni Marisol ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang init ng lagnat, kundi ang init ng isang galit na ngayon lamang nag-alab sa loob ng 5 taon. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay dahan-dahang nagyukom. Ang luha na kanina pa gustong pumatak ay natuyo sa tindi ng puot na bumabalot sa kanyang puso. Pinanood niya ang pagsasara ng malaking pintong salamin sa likuran ni na Brandon at Chantal. Ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang muka at sa unang pagkakataon, hindi na siya naramdam ng takot. Ang kanyang hitsura ay marungis, ang kanyang katawan ay mahina, ngunit ang kanyang kaluluwa ay biglang naging kasing tigas ng pinakamahal na brilyante. Buhay ka. Pag-uulit ni Marisol sa kanyang isipan, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng bakal. Buhay ka habang ang anak ko ay nasa ilalim na ng lupa. Buhay ka habang pinapanood niyo akong mamatay sa bawat araw. Lumingon si Marisol sa paligid. Ang mga tao ay patuloy sa paglalakad. Walang nakakaalam sa bagyong nagaganap sa loob niya. Sa gitna ng kaguluhan ng Maynila, isang bagong Marisol ang isinilang. Isang babaeng wala nang mawawala. At isang babaeng mayroon ng kaisa-isang layunin.
Hahanapin niya ang katotohanan. At kapag nahanap na niya ito, sisiguraduhin niyang ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay magiging isang patak ng lason na sisira sa imperyong itinayo ng mga Agoncillo sa ibabaw ng kanyang mga pangarap. Huwag kang bibitiw, iha. Hindi pa oras para sumuko ang isang hiyas na katulad mo. Ang boses na yon ay hindi kasing lamig ng semento o kasing talim ng boses ni Doña Agoncillo. Ito ay paos, mabigat, at may dalang init na tila isang kumot sa gitna ng bagyo. Nabalik ang malay ni Marisol sa loob ng isang maliit at masikip na silid na amoy gas, sunog na metal, at lumang kahoy. Ang huling naalala niya ay ang pagdilim ng kanyang paningin sa tapat ng auction house pagkatapos makita ang buhay na imahe ni Brandon. Akala niya ay tuluyan na siyang kinuha ng dilim, ngunit sa halip na impyerno, isang tila kuwebang puno ng mga kumukutitap na gamit ang bumungad sa kanya. Nakatitig siya sa kisaming gawa sa tagpi-tagping yero. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang matanda na may suot na makapal na salamin. Maingat na nagpupunas ng isang maliit na piraso ng tanso gamit ang isang maduming basahan. Siya si Lolo Ben. Ang kanyang mga kamay ay puno ng kalyo. Ang mga kuko ay maitim dahil sa tanso at uling. Ngunit ang paraan ng paghawak niya sa metal ay tila may kasamang pag-iingat na parang humahawak ng isang sanggol. Nasaan ako? Ang mahinang tanong ni Marisol. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong na lamang. Nasa ligtas kang lugar, sa Quiapo, sagot ni Lolo Ben nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Nakita kitang bumagsak sa kalsada. Akala ng mga tao ay namatay ka na, pero naramdaman ko ang pintig ng pulso mo. Mahina, pero lumalaban. Parang isang batong hindi pa napapakinis, puno ng putik pero may ningning sa loob. Dahan-dahang bumangon si Marisol mula sa isang papag na gawa sa kawayan. Ang bawat galaw niya ay tila isang paalala ng kanyang mga pasa at ng hapdi sa kanyang puson. Tiningnan niya ang paligid. Mga martilyo, sipit, maliliit na timbangan, at isang munting tangke ng gas na ginagamit sa pagtunaw ng metal. Ito ay isang talyer ng platero, malayo sa mga high-tech na laboratorio ng Agoncillo Corporation, ngunit may kakaibang buhay na nananalaytay sa bawat sulok nito. Bakit niyo po ako tinulungan? Tanong muli ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Wala na akong pera, wala na akong pamilya, wala na akong anak. Isa na lang akong basura sa paningin ng mundo. Itinigil ni Lolo Ben ang kanyang pagpupunas at humarap kay Marisol. Ang kanyang mga mata sa likod ng makapal na salamin ay tila nakakakita sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ng babae. Sa industriyang ito, iha, natutunan ko na ang pinakamagagandang hiyas ay hindi matatagpuan sa mga mall. Matatagpuan sila sa ilalim ng lupa, nababalot ng dumi at nabaon sa matinding pressure. Ang putik ay pwedeng hugasan, pero ang tunay na ningning, kahit ibaon mo pa, lilitaw at lilitaw. Inabot ni Lolo Ben ang isang maliit na sulo, ang sulo na ginagamit sa paghinang ng mga alahas. Binuksan niya ang gas at sa isang iglap, isang maliit na asul na liyab ang sumayaw sa dulo nito. Ang tunog ng lumalabas na hangin mula sa tangke ay tila isang mahabang buntong hininga sa gitna ng katahimikan ng gabi. Inilahad ng matanda ang sulo kay Marisol. Nanginginig ang kamay ng babae habang dahan-dahang inaabot ang pamilyar na kagamitan. Sa sandaling dumampi ang kanyang balat sa malamig na bakal ng sulo, tila may isang kuryenteng gumising sa kanyang natutulog na diwa. Ang init ng liyab ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Sa loob ng 5 taon, ginamit niya ang kanyang talento para sa yaman ng iba, para sa pag-ibig na isa palang bitag. Ngunit ngayon, sa harap ng munting apoy na ito, naramdaman ni Marisol ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang kanyang sariling kapangyarihan. Huwag mong hayaang mamatay ang apoy sa loob mo, Marisol.
Wika ni Lolo Ben habang nakatingin sa asul na liyab. Ang sining ng paggawa ng alahas ay hindi lang tungkol sa pagpapaganda. Tungkol ito sa pagpapatatag. Ang ginto, kailangang dumaan sa apoy para maging dalisay. At ikaw, marahil ang apoy na ito ang maglilinis sa lahat ng pait na ibinato sa iyo. Humigpit ang kapit ni Marisol sa sulo. Ang bawat patak ng pawis na namumuo sa kanyang noo ay tila mga kristal na sumasaksi sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siya ang Marisol na biktima. Hindi na siya ang Marisol na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Sa maliit na talyer na ito sa Quiapo, sa gitna ng amoy ng asido at metal, isang bagong layunin ang nagsimulang mabuo. Tumingin siya kay Lolo Ben. At sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, isang matapang na desisyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Turuan niyo po ako muli, Lolo. Gusto kong gumawa ng isang hiyas na hindi kayang bilhin ng pera. Isang hiyas na magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Ngunit habang nag-uusap sila, isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa labas ng pintong yero ng talyer. Isang pares ng mga mata ang nakatitig sa kanila mula sa dilim ng eskinita. Sino ang naghahanap kay Marisol sa gitna ng liblib na lugar na ito? At sapat na ba ang munting apoy na ito para labanan ang dilim na nagbabantay sa labas? Huwag mong minaliitin ang iyong mga kamay, Marisol. Ang bawat lamat at sugat sa iyong mga daliri ay kwento ng iyong muling pagsilang, isang sining na hindi kailanman mananakaw ng kahit na sinong agonsilyo. Ang tinig ni Lolo Ben ay tila isang marahang haplos sa gitna ng init ng talyer. Lumipas ang ilang linggo at ang maliit na sulok na ito sa Quiapo ay naging mundo ni Marisol. Sa bawat araw na lumilipas, ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig sa takot ay unti-unti nang bumabalik sa dati nilang husay. Hawak niya ang isang maliit na piraso ng pilak, maingat na inuukit ang isang disenyo na tila kusa lamang lumalabas mula sa kanyang gunita. Ang bawat kaskas ng pait sa metal ay tila isang pagbubura sa mga alaala ng pait na iniwan ni Brandon sa kanyang puso. Nabalik lamang ang diwa ni Marisol nang marinig niya ang marahang paglapit ni Lolo Ben. Kinuha ng matanda ang pirasong ginagawa niya. Isinuot ang kanyang makapal na salamin at tinitigang mabuti ang ukit sa ilalim ng maliit na lampara. Ang katahimikan ni Lolo Ben ay tumagal ng ilang minuto. Isang katahimikang tila bumibigat sa bawat segundo. Iha, nasaan ang tatay mo nung natutunan mo ang ganitong paraan ng pagtatabas? Ang seryosong tanong ng matanda. Napatigil si Marisol. Sabi po ni tatay, ito ay isang lihim na itinuro sa kanya ng kanyang ama. Isang pamana na hindi dapat ipakita sa iba dahil ito raw ang ating kaligtasan. Pero ginamit ko ito para sa mga agonsilyo dahil akala ko ay iyon ang paraan para mabayaran ang utang na loob namin. Umiling si Lolo Ben. Ang kanyang mga mata ay nangingintab sa isang emosyong hindi maipaliwanag. Dinala niya ang pilak sa isang magnifying lens. Sa ilalim nito, ang ukit ni Marisol ay hindi lang basta disenyo. Ito ay isang microscopic na pattern na tila isang bituin na may 7 dulo. Ang bakas ng bituin. Marisol, hindi ito basta ukit. Nagtrabaho ako sa malalaking kumpanya ng alahas bago ako napunta rito sa Quiapo. May isang pamilya lang sa buong Asya ang gumagamit ng ganitong pirma sa kanilang mga bato. Ang pamilyang Su, ang imperyong pinagmumulan ng pinakamahahalagang hiyas sa mundo. Bulong ni Lolo Ben na tila natatakot na may makarinig sa kanila. Napanganga si Marisol. Ang tanging alam niya ay mahirap sila. Ang tanging alam niya ay iniligtas ng mga agonsilyo ang kanyang ama mula sa kaso ng pagnanakaw. Isang kasong ngayon ay nagsisimula na niyang pagdudahan kung totoo nga ba. Ibig niyo pong sabihin, ang tatay mo ay hindi basta-bastang platero, Marisol. At ikaw, ang dugo mo ay hindi basura, gaya ng sabi ng biyanan mo. Ang dugong nananalaytay sa'yo
ay mas mahal pa kaysa sa lahat ng gintong pag-aari ng mga Agoncillo. Pagpapatuloy ni Lolo Ben, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Marisol, ang katahimikan ng gabi sa eskinita ay nabasag. Ang tunog ng mga gulong na dahan-dahang gumugulong sa bakubakong kalsada ay kumuha sa kanilang atensyon. Isang tunog ito na hindi karaniwan sa Quiapo, mababa, swabing-swabe at nagpapahiwatig ng isang makina na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang makintab at itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa tapat ng pintong yero ng talyer. Ang sikat ng headlight nito ay tumagos sa mga butas ng pinto na tila mga daliri ng liwanag na naghahanap ng isang nawawalang kayamanan. Ang bawat hibla ng buhok ni Marisol ay tumindig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila isang babala. Narinig nila ang tunog ng pagbukas at pagsasara ng pinto ng sasakyan. Ang marhang yabag ng sapatos sa semento ay papalapit. Hindi ito ang yabag ng mga tambay o ng mga mamimili sa Quiapo. Ito ay mga hakbang na may awtoridad at bigat. Dahan-dahang bumukas ang pintong yero. Isang lalaking nakasuot ng formal na Amerikana ang tumambad sa kanila. Hindi ito si Brandon. Hindi rin ito tauhan ng mga Agoncillo. Ang lalaki ay may dalang isang maliit na sobre na may selyo ng isang gintong dragon, ang simbolo ng pamilyang Su. Marisol Agoncillo? Ang tanong ng lalaki sa isang boses na puno ng formalidad, ngunit may bahid ng pagkasabik. O dapat ko bang sabihing, Marisol Su? Matagal ka na naming hinahanap. Nabitawan ni Marisol ang pait na hawak niya. Ang tunog ng pagtama ng metal sa sahig ay tila isang hudyat na ang kanyang lumang buhay ay tuluyan na ngang nagwakas. Tumingin siya kay Lolo Ben, pagkatapos ay sa lalaking nasa pinto. Sino ang mga taong ito na tinatawag siyang Su? At ano ang kinalaman nila sa lihim na pilit itinago ng kanyang ama hanggang sa huling sandali? Marisol Su? Nagkakamali po kayo. Ako ay isang balo lamang na itinapon sa kalsada. Walang pangalan at walang pinagmulan kundi ang putik sa aking mga kuko. Ang tinig ni Marisol ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa bigat ng pangalang ibinagsak sa kanyang harapan. Ang lalaking nakatayo sa pinto na nagpakilalang si Rafael ay hindi natinag. Nanatili siyang nakatayo ng may tuwid na likod. Ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang na hindi kailanman naramdaman ni Marisol mula sa pamilya Agoncillo. Ang gintong dragon sa kanyang sobre ay tila nagniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng talyer. Isang simbolo ng kapangyarihang tila isang panaginip lamang para sa isang babaeng sanay sa dilim. Dahan-dahang lumapit si Rafael at inilapag ang sobre sa ibabaw ng maruming lamesa ni Lolo Ben. Sa tabi ng mga kinakalawang na martilyo at pait, ang puting papel ay tila isang banal na relic. Hindi kami nagkakamali, Marisol, malumanay na wika ni Rafael. Ang iyong ama, si Mateo, ay hindi lamang isang platero. Siya ang pinakamahusay na disenyador ng pamilyang Su bago siya nagpasyang mamuhay ng tahimik. Ang disenyong ginagawa mo, ang 7 dulo ng bituin, iyon ang selyo ng iyong pagkatao. 5 taon kaming naghahanap at ngayong nahanap ka na namin, hindi ka na namin hahayaang muling mabaon sa limot. Naramdaman ni Marisol ang paglangit-ngit ng lumang upuang kawayan nang dahan-dahan siyang naupo. Ang kanyang mga kamay, na puno ng sugat at kalyo mula sa pagtatrabaho sa putikan at metal, ay pilit niyang itinago sa ilalim ng kanyang kupas na bestida. Tumingin siya kay Lolo Ben, na ngayon ay tahimik lamang na nakatayo sa isang sulok. Ang mga mata ay basa ng luha ng kagalakan. Bakit ngayon lang? Ang tanong ni Marisol, ang bawat salita ay may pait ng 5 taong pagdurusa. Nasaan kayo noong pinipilit akong lumuhod sa ulan? Nasaan kayo noong kinuha nila ang anak ko? Nasaan kayo noong ang tanging kasama ko ay ang amoy ng sarili kong dugo sa semento? Yumukod si Rafael,
Isang pag-amin sa pagkukulang na nagpabigat sa dibdib ni Marisol. Ang iyong ama ay naging maingat sa pagtatago, Marisol. Ang akala namin ay wala na kaming naiwang pamilya. Ngunit sa bawat alahas na ginawa mo para sa mga agonsilyo, nag-iwan ka ng bakas. Ang dugo ng katapatan na kwintas na ginawa mo, iyon ang nagsilbing liwanag namin para matuntun ka. Ang mga agonsilyo ay nagnakaw hindi lang ng iyong talento, kundi ng iyong buong pagkatao. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang piraso ng salamin na bumabaon sa puso ni Marisol. Ang mga agonsilyo, alam ba nila? Alam ba ni Doña Agoncillo na ang babaeng inaapi niya ay ang nawawalang hiyas ng pinakamakapangyarihang pamilya sa industriya? O kaya ba nila siya kinuha dahil alam nila ang kayamanang nananalaytay sa kanyang mga daliri? May dalawang pagpipilian ka, Marisol. Pagpapatuloy ni Rafael habang dahan-dahang binubuksan ang sobre. Inilabas niya ang isang retrato, isang larawan ng isang babaeng kamukhang-kamukha ni Marisol, suot ang isang tiara na gawa sa mga diamanteng tila mga bituin. Maari kang manatili rito at mamuhay ng tahimik kasama si Lolo Ben. O maaari mong tanggapin ang iyong korona. Maaari mong bawiin ang lahat ng ninakaw sa iyo at ipakita sa mundo kung sino talaga ang babaeng tinawag nilang malas. Hinawakan ni Marisol ang retrato. Ang marahang pagdampi ng kanyang daliri sa mukha ng babae sa larawan ay tila isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng kanyang paghihiganti. Naalala niya ang sampal ni Doña Agoncillo. Naalala niya ang tawa ni Chantal habang hawak ang susi ng kanyang silid. At higit sa lahat, naalala niya ang buhay na Brandon na nakita niyang nagtatawanan sa tapat ng auction house habang ang kanyang anak ay malamig na sa loob ng lupa. Ang paghinga ni Marisol ay naging malalim at regular. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanya ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kung babalik ako, wika ni Marisol, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Gusto kong makita nilang lumuluhod sa harap ko. Gusto kong makita ang bawat piraso ng kanilang imperyo na nagigiba sa ilalim ng aking mga paa. Handa ba kayong ibigay sa akin ang kapangyarihang yon? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Ang pamilyang Su ay hindi lang nagbibigay ng kapangyarihan, Marisol. Kami ang nagtatakda nito. Mula sa gabing ito, ang Marisol na biktima ay patay na. Ang muling isisilang ay ang babaeng magtuturo sa kanila ng tunay na kahulugan ng pagdurusa. Ngunit habang naghahanda si Marisol na humakbang palabas ng talyer, isang maliit na bagay sa loob ng sobre ang kumuha ng kanyang pansin. Isang lumang dokumento na may lagda ng kanyang ama at ni Brandon Agoncillo. Isang kasunduan na may petsang bago pa man sila ikasal. Ano ang lihim na kasunduang ito na tila nagpapatunay na ang lahat ng kanyang buhay ay isang planadong bitag mula pa noong una. At hanggang saan ang kayang gawin ni Marisol kapag nalaman niyang ang taong minahal niya ang mismong nagbenta sa kanya sa kapahamakan. Ang pag-ibig ay isang patibong nagawa sa ginto at ako ang tangang ibon na kusang pumasok sa hawla. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Marisol habang binabasa niya ang dokumentong inabot ni Rafael. Ang papel ay may petsang 1 linggo bago ang kanyang kasal kay Brandon. 5 taon na ang nakalilipas. Nakasaad doon na nangako si Brandon na protektahan si Mateo, ang ama ni Marisol, mula sa mga gawa-gawang kaso ng pagnanakaw kapalit ng mga lihim na formula sa pagtatabas ng bato. Ngunit alam ni Marisol ang katotohanan. Hindi siya pinrotektahan ni Brandon. Ginamit lang siya nito bilang prenda para makuha ang yaman ng kanyang pamilya. Ang bawat halik, ang bawat yakap, at ang bawat matatamis na salita ni Brandon ay bahagi lamang ng isang negosyo. Nakatitig si Marisol sa kanyang sariling refleksyon sa isang basag na salamin sa loob ng talyer. Ang babaeng nakikita niya ay malayo na sa masayahing asawa na dati ay puno ng pangarap.
Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay hapis, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang uling na katatapos lang dumaan sa apoy. Marisol, handa ka na bang iwan ang dilim? Ang marahang tanong ni Rafael. Dahan-dahang kinuhan ni Marisol ang isang gunting na panggupit ng alambre. Sa harap ng gulat na mga mata ni Lolo Ben at Rafael, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na dati ay hinahangaan ni Brandon, at sa isang mabilis na galaw, pinutol niya ito ng maikli. Ang bawat hibla na nalalaglag sa maruming sahig ay tila mga tanikala na unti-unting kumakawala sa kanyang pagkatao. Hindi lang ako aalis sa dilim, Rafael, wika ni Marisol. Ang kanyang boses ay may lalim na tila galing sa ilalim ng lupa. Dadalhin ko ang dilim sa kanila, pero hindi ako babalik bilang si Marisol Su. Babalik ako bilang isang anino, isang misteryo na unti-unting kukuha sa lahat ng mahalaga sa kanila. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang transformasyon. Sa tulong ng resources ng pamilyang Su, dinala si Marisol sa isang lihim na mansyon sa labas ng lungsod. Ngunit tumanggi siyang magsuot ng mga mamahaling seda at brilyante agad-agad. Pinili niyang manatili sa kanyang mga simpleng kasuotan habang nag-iensayo. Ang kanyang mga araw ay napuno ng pag-aaral tungkol sa takbo ng Agoncillo Corporation, ang kanilang mga utang, at ang mga sikretong pilit nilang itinatago sa likod ng kanilang marangyang fasad. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Marisol sa isang bagong disenyo sa ilalim ng gabay ni Rafael, narinig nila ang marahang pagtunog ng telepono. Isang impormasyon ang dumating. Ang Agoncillo Corporation ay nasa bingit ng pagbagsak at kailangan nila ng isang malaking investor para sa darating na Southeast Asian Jewelry Summit. Ito na ang pagkakataon, wika ni Rafael habang inilalatag ang imbitasyon sa lamesa. Gusto nilang makipag-partner sa Su family, pero hindi nila alam na ang kakausapin nila ay ang babaeng itinapon nila sa putikan. Ngunit may isang bagay na nagpabago sa aura ng silid. Inilabas ni Rafael ang isang tablet at ipinakita ang isang live stream mula sa isang social event. Doon, nakita ni Marisol si Brandon na nakasuot ng tuxedo, habang sa kanyang tabi ay si Chantal na suot ang red ruby necklace. Ang kwintas na binuo ni Marisol nang may kasamang pag-ibig at sakripisyo. Ang pulang hiyas ay nagniningning sa leeg ng kabit, tila isang tawa ng pangungutya sa kanyang mukha. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa kanyang puson, kung saan dating nanahan ang isang pangarap na ngayon ay isa na lamang peklat sa kanyang kaluluwa. Ang hapdi ay bumalik, ngunit sa halip na luha, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Isuot mo lang yan, Chantal, bulong ni Marisol sa hangin. Dahil sa gabing magtatagpo tayo, sisiguraduhin kong ang pulang kulay ng kwintas na yan ay magpapaalala sa'yo ng dugong dumanak sa akin sa gitna ng ulan. Dahan-dahang tumayo si Marisol at naglakad patungo sa bintana. Ang ilaw ng lungsod ng Maynila ay tila mga bituin na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Hindi na siya nanginginig. Ang kanyang puso ay naging kasing tigas na ng pinakamahal na brilyante, malamig, matalim, at hindi kayang basagin. Rafael, ihanda mo ang lahat. Utos ni Marisol nang hindi lumingon. Gusto kong pumasok sa kompetisyon bilang The Anonymous Artisan at siguraduhin mong ang unang taong makakakita sa gawa ko ay si Brandon Agoncillo. Ngunit bago matapos ang gabi, isang misteryosong mensahe ang natanggap ni Marisol sa kanyang bagong numero. Isang litrato ng puntod ng kanyang anak, at sa ibabaw nito ay isang sariwang puting rosas na may kasamang sulat. Hindi ka nag-iisa. Sino ang taong ito na nakakaalam sa kinaroroonan ng kanyang anak? At siya ba ay isang kakampi o isa pang kalaban na nagtatago sa anino ng kanyang nakaraan? Ang magnanakaw ay palaging nakatingin sa kinang, ngunit hindi niya kailanman mauunawaan
ang bigat ng sakripisyo sa likod ng bawat ukit. Ang boses ni Marisol ay naging kasing lamig ng bakal habang iginuguhit niya ang huling linya sa isang pirasong papel sa loob ng kanyang bagong talyer. Ang disenyong ito ay tinawag niyang ang luha ng alamat, isang kwintas na gawa sa mga diamante at sapiro na tila mga patak ng luhang tumitigas sa gitna ng apoy. Sa paningin ng isang ordinaryong tao, ito ay isang obra maestra. Ngunit para sa isang dalubhasang katulad ni Marisol, may isang lihim na depekto ang disenyong ito. Ang bawat kabit ng bato ay sadyang ginawa niyang marupok. Isang malakas na impact o matinding init lamang at ang buong kwintas ay magkakapira-piraso. Dahan-dahang hinaplos ni Marisol ang balat sa kanyang daliri kung saan dating nakasuot ang kanyang singsing sa kasal. Ang balat doon ay maputla. Isang bakas ng 5 taong pagkakakulong sa isang pangakong nauwi sa abo. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng pagtanggap na ang peklat na iniwan ng nakaraan ay hindi na maghihilom, ngunit maaari itong maging paalala ng kanyang lakas. Rafael, handa na ang pain, wika ni Marisol habang iniabot ang sketch folder sa lalaking seryosong nakamasid sa kanya. Sigurado ka ba rito, Marisol? Ang tanong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kapag ninakaw nila ito at ginamit sa Southeast Asian Jewelry Summit, ang pangalan mo ang maaaring madamay kung malaman nilang ikaw ang orihinal na may akda nito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Iyan ang punto, Rafael. Gusto kong nakatatak ang pangalan ko sa bawat segundo ng kanilang pagbagsak. Gusto kong ang kasakiman ni Chantal, ang mismong magtulak sa kanya sa bangin. Ipaabot mo ito kay Aling Nena. Siguraduhin mong aksidente itong makikita ni Chantal sa mga lumang gamit ko sa mansyon. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Agoncillo, ang hangin ay puno ng tensyon. Ang bawat tunog ng takong ni Doña Agoncillo sa marmol na sahig ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Bagsak ang benta ng kanilang kumpanya at ang nalalapit na summit ang tanging paraan para maisalba ang kanilang dangal at yaman. Kailangan natin ng disenyong tatalo sa Su Family, Chantal. Bulyaw ng matanda habang itinutulak ang mga lumang folders sa lamesa. Kung hindi tayo makakakuha ng investor, kakailanganin nating ibenta pati ang bahay na ito. Si Chantal na abala sa pagtingin sa kanyang sarili sa salamin. Habang suot ang ninakaw na ruby necklace ay napairap na lamang. Ngunit ang kanyang pagkainis ay napalitan ng kuryosidad. Nang pumasok ang kanilang katulong na si Aling Nena, bitbit ang isang lumang kahon ng mga gamit ni Marisol na di umano'y itatapon na. Senyora, may nakita po akong folder sa ilalim ng mga lumang tela ni Marisol. Ang nanginginig na wika ni Aling Nena. Ayon sa plano, mabilis na hinablot ni Chantal ang folder. Nang buksan niya ito, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng gulat at inggit. Ang disenyong ang luha ng alamat ay nagniningning sa papel, tila isang kayamanang naghihintay na angkinin. Wala itong pirma, tanging ang marka ng isang bituin na may 7 dulo. Isang markang hindi pamilyar kay Chantal, pero ramdam niyang ito ang magliligtas sa kanila. Tita, look! Sigaw ni Chantal. Ang kanyang boses ay puno ng kasakiman. Hindi na natin kailangan ng disenyador. Akin na ang disenyong ito. Sasabihin natin sa lahat na ito, ang huling obra maestra ko. Hindi alam ni Chantal na sa bawat linya ng disenyong iyon ay nakatago ang kanyang sariling bitag. Ang kanyang pagnanasang maging reyna ng industriya, ang magiging mitya ng kanyang kahihiyan. Pagkalipas ng ilang araw, habang nakaupo si Marisol sa kanyang madilim na silid, binuksan niya ang telebisyon. Isang live interview ang bumungad sa kanya. Nandoon si Chantal, nakangiti ng pagkalawak-lawak sa harap ng mga kamera, ipinapakita ang sketch ng Ang Luha ng Alamat, na tila siya ang lumikha nito. This is my heart and soul. Pagmamayabang ni Chantal sa TV, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. This will prove that I am the best designer in the country, and the Agoncillo legacy will shine brighter than ever.
Narinig ni Marisol ang bawat salita, bawat kasinungalingan, at bawat tawa ng babaeng kumuha sa kanyang asawa. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay naging regular at malamig. Isang dangling mystery ang nanatili sa kanyang isipan. Alam kaya ni Brandon na ang disenyong ipinagmamalaki ng kanyang bagong mahal ay galing sa babaeng itinuring nilang patay na? Tumayo si Marisol at dahan-dahang pinatay ang telebisyon. Ang katahimikan ay bumalik sa silid, ngunit sa labas, ang bagyo ay nagsisimula na. Ipagmalaki mo ang nakaw na liwanag, Chantal, bulong ni Marisol sa dilim. Dahil sa sandaling magtagpo tayo sa entablado, ang liwanag na yan ang mismong susunog sa'yo. Ang pinakamabigat na daladalahin sa mundong ito ay hindi ang gintong baon sa lupa, kundi ang mga alaalang hindi mo na kailanman mayayakap muli. Ang boses ni Marisol ay naging kasing lambot ng ihip ng hangin habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang malamig na ibabaw ng marmol. Narito siya sa isang pribadong sementeryo, sa harap ng isang maliit na puntod na walang nakasulat na pangalan. Tanging isang ukit ng munting anghel ang nakalagay. Ito ang lihim na himlayan ng kanyang anak, ang munting buhay na kinuha sa kanya bago pa man nito masilayan ang ganda at bagsik ng mundo. Sa bawat haplos ng kanyang nanginginig na daliri sa malamig na bato, tila nararamdaman ni Marisol ang pintig na nawala sa kanyang sinapupunan. Isang hapdi na hindi kayang pawiin ng anumang kayamanan ng pamilyang Su. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng pagiging tao sa gitna ng kanyang pagiging isang mandirigma. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang puting rosas, ang kanyang paboritong bulaklak, at inilapag ito sa tabi ng isa pang puting rosas na naroon na, ang misteryosong bulaklak na natagpuan niya noong nakaraang gabi. Sino ka ba talaga? Bulong ni Marisol sa hangin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at takot. Sino ang nakakaalam sa sakit na ito maliban sa akin? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang marahang yabag ng sapatos sa damuhan. Hindi siya lumingon, ngunit alam niya ang amoy ng mamahaling tabako at malinis na linen. Si Rafael. Ang abogado ay tumigil ilang hakbang ang layo mula sa kanya. Iginagalang ang distansya at ang katahimikan ng kanyang pagluluksa. Ang galit ay parang asido, Marisol, malumanay na wika ni Rafael. Ang kanyang boses ay may lalim na tila nagmumula sa isang pusong nakaranas din ng matinding pagkawasak. Kaya nitong tunawin ang iyong mga kalaban. Pero kapag hindi ka nag-ingat, maaari din nitong tunawin ang sarili mong kaluluwa. Dahan-dahang tumayo si Marisol at humarap sa lalaki. Sa ilalim ng takip silim, ang mga mata ni Rafael ay nagniningning sa isang kakaibang emosyon. Hindi ito awa, kundi isang malalim na pangunawa. Inabot ni Rafael ang isang panyo, isang telang seda na kasing puti ng ulap, para pahirin ang isang luhang hindi namamalayang pumatak sa pisngi ni Marisol. Bakit mo ito ginagawa, Rafael? Tanong ni Marisol. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagdududa. Bakit ka ganito kabait sa isang babaeng puno ng puot? Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng abogado. Dahil nakikita ko sa iyo ang isang hiyaa na matagal nang nawala sa industriyang ito. Nakikita ko ang isang pusong marunong magmahal ng totoo at naniniwala ako na ang katarungan ay hindi lang nakukuha sa paghihiganti, kundi sa pagbawi sa iyong karapatang maging masaya. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga paningin. Walang salitang namagitan, tanging ang tunog ng mga kuliglig sa paligid at ang marahang pagaspas ng mga dahon sa puno. Naramdaman ni Marisol ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib, isang pintig na hindi galit, kundi isang pag-asa na matagal na niyang ibinaon kasama ng kanyang anak. Ang kilig ay hindi nanggaling sa isang mabilis na halik, kundi sa pakiramdam na sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, may isang taong nakakita sa kanyang tunay na anyo sa likod ng maskara ng puot. Dahan-dahang inilapag ni Rafael ang kanyang kamay sa balikat ni Marisol, isang magaan na hawak
na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ilang araw na lang at magsisimula na ang summit. Paalala ni Rafael, ang kanyang tono ay bumalik sa pagiging formal. Handa na ang lahat para sa The Anonymous Artisan. Pero kailangan mong mag-ingat. May mga balitang kumakalat na si Brandon ay may kinuhang pribadong investigator para hanapin ang taong nagpadala ng babala sa kanya. Kumitid ang mga mata ni Marisol. Hayaan mo siyang maghanap, Rafael. Hayaan mo siyang malunod sa sarili niyang takot. Ang takot na yan, ang mismong lalamon sa kanya kapag nalaman niyang ang banta ay nasa harap na niya mismo. Ngunit bago sila makaalis sa sementeryo, ang atensyon ni Marisol ay kinuha ng isang bagay na nakasabit sa sanga ng puno malapit sa puntod. Isang maliit na silver locket, isang locket na pamilyar sa kanya. Nang buksan niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob ng locket ay ang larawan ni Brandon noong kabataan niya, at sa kabilang panig ay ang larawan ng kanyang sariling ama, si Mateo. May nakasulat na maliit na mensahe sa loob. Ang katotohanan ay hindi laging puti at itim. Sino ang nag-iwan ng locket na ito? At ano ang kinalaman ng kanyang ama sa kabataan ni Brandon na hindi niya alam? Ang misteryong ito ay tila isang bagong bitak sa kanyang plano, isang lihim na maaaring magpabago sa lahat ng kanyang paniniwala. Hindi lahat ng sugat ay nanggagaling sa kaaway, Marisol. Ang pinakamamasakit na hiwa ay nanggagaling sa mga taong akala natin ay ating sandigan. Ang tinig ni Rafael ay tila isang malalim na babala habang pinagmamasdan niya si Marisol na hindi maalis ang tingin sa pilak na locket. Sa loob ng talyer, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghigop ng apoy mula sa sulo at ang regular na pagtibok ng orasan sa dingding na tila nagbibilang ng mga huling sandali bago ang pagsabog ng katotohanan. Hawak ni Marisol ang locket ng ganoon na lamang kahigpitan hanggang sa bumakat ang matutulis na dulo nito sa kanyang palad. Ang larawan ni na Brandon at ng kanyang ama, si Mateo, ay tila isang malupit na biro. Sa retrato, mukhang bata pa si Brandon. Suot ang uniforme ng isang mamahaling universidad habang ang kanyang ama ay nakangiti at nakaakbay sa lalaki. Hindi ito ang itsura ng isang amo at ng isang tauhan na nagnakaw. Ito ay imahe ng dalawang taong may malalim na ugnayan. Ibig sabihin, matagal na silang magkakilala. Bulong ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kalituhan. Ibig sabihin, ang pagkikita namin ni Brandon sa ulan noong unang beses, ang pag-aalok niya ng tulong sa tatay ko, ang lahat ng iyon ay hindi tadhana. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding panunuyo sa kanyang lalamunan. Ang bawat alaala ng kanilang pagsasama, ang mga gabing inakala niyang mahal siya ni Brandon, ang bawat pangakong binitawan nito sa ilalim ng buwan, ay tila mga piraso ng bubog na sabay-sabay na bumaon sa kanyang puso. Kung ang lahat ay isang planadong dula, ibig sabihin ay isang proyekto lamang siya mula pa sa simula. Isang paraan para makuha ang mga lihim ng pamilyang Su na dala ng kanyang ama. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Agoncillo, ang hangin ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga tauhan ay naglalakad ng patiyad, takot na makagawa ng anumang ingay na magpapalab sa galit ni Doña Agoncillo. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang trono, tinititigan ng replika ng disenyong ninakaw ni Chantal. Siguraduhin mong walang magiging aberya sa summit, Chantal. Ang mariing utos ng matanda. Ang kanyang mga kuko ay dumabaon sa balat ng sandalan ng upuan. Ang buong yaman ng mga Agoncillo ay nakasalalay sa angluhan ng alamat. Kapag pumalpak ka, huwag ka nang umasang makakatapak pa sa bahay na ito. Si Chantal, na tila hindi alintana ang panganib, ay abala sa pag-aayos ng kanyang buhok sa harap ng malaking salamin. Huwag kang mag-alala, tita.
Ang The Anonymous Artisan na yan, siguradong isa lang siyang trying hard na disenyador. Sa ganda ng disenyong ito, walang sino man ang makakatalo sa atin. Ngunit sa kabilang panig ng silid, si Brandon ay tahimik na nakatayo sa bintana, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang muka ay hapis, at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na sapin ng tela na dati ay pag-aari ni Marisol. Ang kanyang konsensya, kung mayroon man, ay tila isang munting daga na unti-unting ngumangat-ngat sa kanyang katahimikan. Brandon, bakit parang wala ka sa sarili? Ang tanong ni Chantal habang lumalapit sa kanya, ang amoy ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa lalaki. May nararamdaman akong hindi maganda, Chantal. Sagot ni Brandon. Ang kanyang boses ay paos. Ang The Anonymous Artisan. Ang paraan ng pag-ukit niya, pamilyar sa akin. Parang nakita ko na yun dati. Imposible! Pagtatawa ni Chantal. Isang tunog na tila pagkaskas ng kutsilyo sa pinggan. Patay na ang taong iniisip mo, Brandon. Patay na siya. Kasama ang lahat ng kanyang talento. Hindi sumagot si Brandon. Sa kanyang isipan, naaalala niya ang huling gabi sa hotel, ang paraan ng pagbagsak ni Marisol, ang dugo sa kanyang mga hita, at ang lamig ng kanyang sariling pagtatraidor. Ang bawat hakbang niya patungo sa yaman ay tila binabayaran ng isang piraso ng kanyang kaluluwa. Bumalik ang eksena sa talyer ni Marisol. Ang gabi ay malalim na, ngunit walang bakas ng antok sa kanyang mga mata. Sa tulong ni Rafael, natapos niya ang kanyang tunay na baraha para sa summit. Hindi ito ang bitag na ibinigay niya kay Chantal. Ito ay isang kwintas na tinawag niyang ang pagbangon ng Phoenix, isang obra na gawa sa mga puting hiyas at gintong tila nagliliyab. Ito ang huling gabi na magtatago ako sa anino. Rafael, wika ni Marisol habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay sa kanya ng isang aura ng katapangan at bagsik. Bukas, malalaman nila na ang hiyas na itinapon nila sa putikan ay ang mismong diamanteng dudurog sa kanilang mga kamay. Isang matunog na pagkatok sa pintong yero ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Nagkatinginan sina Marisol at Rafael. Ang bawat kalamnan ni Marisol ay naging alerto. Dahan-dahang binuksan ni Rafael ang pinto at isang batang lalaki ang pumasok. May dalang isang maliit na kahon na nakabalot sa itim na tela. Para po kay Marisol, ang maikling sabi ng bata bago kumaripas ng takbo paalis. Nang buksan ni Marisol ang kahon, ang kanyang hininga ay tila tumigil. Sa loob ay may isang panyong puti na may mantsa ng dugo. Ang panyong ginamit niya noong gabi ng kanyang pagdurusa sa hotel. At sa ilalim nito ay isang imbitasyon para sa summit. Ngunit may nakasulat na pangalan sa likod na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Sino ang nagpadala ng panyong ito at bakit tila may isang taong nagbabantay sa bawat hakbang ni Marisol mula pa sa simula? Ang summit ba ay magiging entablado ng kanyang tagumpay? O isa pang bitag na inihanda para sa huling hiyas ng pamilyang Su? Walang kasing sakit ang pagbabalik sa lugar kung saan ka unang winasak, ngunit walang kasing tamis ang pagtayo sa harap ng mga taong nag-akalang ikaw ay abo na lamang. Ang bulong na yon ni Marisol sa kanyang sarili ay tila isang sumpa, habang pinagmamasdan niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin ng suotang silid. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang Marisol na may mahaba at laging nakapusod na buhok, hindi na ang babaeng laging nakayuko at may bahid ng uling sa muka. Ang maikli at maayos niyang buhok ay nagpapakita ng matikas niyang panga, at ang kanyang suot na puting gown ay tila gawa sa mga ulap na tinahi ng mga bituin. Sa kanyang leeg ay nagniningning ang pagbangon ng Phoenix, isang obra na tila may sariling buhay, naglalabas ng liwanag sa bawat galaw niya. Naramdaman ni Marisol ang marahang paghawak ni Rafael sa kanyang siko. Handa na ang entablado, Marisol. Ang lahat ng mga pinakamakapangyarihang tao sa industriya ay nandoon na. At ang mga agonsilyo,
Kanina pa sila naghihintay para sa kanilang huling baraha. Dahan-dahang huminga ng malalim si Marisol. Ang bawat hangin na pumapasok sa kanyang baga ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at kasakiman na nagmumula sa ballroom ng hotel. Ang tunog ng orkestra na naglalaro ng isang pamilyar at malungkot na sonata ay tila nangaasar sa kanyang gunita. Ito ang hotel kung saan namatay si Brandon. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang kanyang impyerno. Sa loob ng malawak na ballroom, ang mga kristal na chandelier ay nagtatapon ng libu-libong liwanag sa mga panauhin. Nakaupo sa gitnang lamesa ang mga agonsilyo. Si Doña Agoncillo ay mukhang isang reyna ng kadiliman sa kanyang itim na terno, habang si Chantal ay tila isang nagniningning na bampira sa kanyang pulang bestida, suot ang luha ng alamat. Mapapansin ang bawat sulyap ng inggit mula sa ibang mga kababaihan sa paligid, bagay na lalong nagpapakitang gilas sa ngiti ni Chantal. Ngunit si Brandon ay tila isang anino sa gitna ng selebrasyon. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa pinto. Tila may hinahanap, tila may kinatatakutan. Ang bawat pagtunog ng baso ng alak ay nagpapatalon sa kanyang puso. Ladies and gentlemen, ang anunsyo ng MC na naging hudyat ng katahimikan sa buong bulwagan. Ngayong gabi, saksihan natin ang pagpapakilala sa misteryosong disenyador na naging usap-usapan sa buong Asya, ang The Anonymous Artisan mula sa Su family. Ang malalaking pintong gawa sa mahogany ay dahan-dahang bumukas. Ang tunog ng paglangit-ngit ng bisagra ay tila isang hudyat ng digmaan. Pumasok si Marisol ng may tuwid na likod. Ang bawat pagtama ng kanyang matulis na takong sa makinis na marmol ay tila isang pintig ng hustisyang matagal na ipinagkait. Hindi siya nakamaskara, ngunit ang tindi ng liwanag mula sa kanyang mga hiyas at ang matapang na aura ng kanyang muka ay sapat na para hindi siya agad makilala ng mga taong dati siyang tiningnan bilang basura. Habang naglalakad siya sa gitna ng pasilyo, naramdaman ni Marisol ang pagtigil ng hininga ng mga Agoncillo. Nakita niya ang pagbitiw ni Doña Agoncillo sa kanyang hawak na baso na lumikha ng isang matunog na pagkabasag sa sahig, isang tunog na tila hudyat ng pagguho ng kanilang tore. Napatayo si Brandon. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginig habang binibigkas ang isang pangalan na inakala niyang wala na sa mundong ito. Marisol. Tumigil si Marisol sa tapat ng kanilang lamesa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Brandon. Pagkatapos ay kay Chantal na ngayon ay pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hinaplos ni Marisol ang kanyang leeg, kung saan nagniningning ang tunay na obra maestra, bago ibinaling ang tingin sa kwintas na suot ni Chantal. Nice necklace, Chantal, wika ni Marisol sa isang boses na kasing lambot ng seda, ngunit kasing talim ng labaha. Bagay sa iyo ang isang luhang gawa sa kasinungalingan. Pero alam mo ba kung anong nangyayari sa isang hiya? Ang hiyas kapag ito ay sadyang ginawang marupok? Sa sandaling iyon, isang mahinang tunog ng pagbitak ang narinig mula sa leeg ni Chantal. Ang mga sapiro sa ang luha ng alamat ay nagsimulang gumalaw ng kusa. Ang bawat panauhin ay napasinghap nang ang isa sa mga malalaking bato ay biglang natanggal at bumagsak sa sahig, na sinundan ng isa pa at isa pa. Ang obra maestra na ipinagmamalaki ni Chantal ay uent-unting nagkakapira-piraso sa harap ng lahat, tila mga patak ng luhang tuluyan nang bumitaw sa kanilang kinakapitan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Agoncillo sa tindi ng kahihiyan. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang kumuha ng litrato sa nagaganap na eskandalo, ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Tumingin si Marisol kay Brandon at sa gitna ng kaguluhan, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi pa tayo tapos, Brandon. Ang pagbagsak ng iyong mga hiyas ay simula pa lamang ng pagbabayad nyo sa dugong kinuha nyo sa akin. Bago pa makapagsalita ang sinuman,
Isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng formal na uniforme ang pumasok sa ballroom. May dalang mga dokumento na may selyo ng gobyerno. Ang bawat hakbang nila patungo kay Doña Agoncillo ay tila mga yabag ng kamatayan para sa korporasyon ng mga Agoncillo. Anong lihim ang dala ng mga taong ito? At handa na ba si Marisol na harapin ang huling katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Brandon na maaring magpabago sa lahat ng kanyang nararamdaman? Ang bawat piraso ng hiyas na kinuha mo ay may katumbas na sumpa dahil ang ningning na galing sa pagnanakaw ay kailanman ay hindi kayang magtagal sa ilalim ng katotohanan. Ang tinig ni Marisol ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom, tila isang hatol na nagpatahimik sa ingay ng mga panauhin. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa mukha ni Chantal, na ngayon ay desperadong nakaluhod sa sahig, sinusubukang pulutin ang mga piraso ng sapiro na nagkalat gaya ng kanyang nasirang reputasyon. Ang angluhan ng alamat ay naging simbolo na ngayon ng kanyang sukdulang kahihiyan. Si Doña Agoncillo ay nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa balat ng kanyang upuan habang pinagmamasdan ang paglapit ng mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ang bawat hakbang ng mga lalaking ito sa ibabaw ng makinis na marmol ay tila mga yabag ng hatol na matagal na niyang pilit na tinatakasan. Doña Agoncillo, Brandon Agoncillo, wika ng punong opisyal sa isang boses na kasing lamig ng semento. Dala namin ang warrant of arrest para sa inyong dalawa. Bukod sa pagnanakaw ng intelektual na pag-aari, nahaharap din kayo sa mga kaso ng falsification of public documents tungkol sa pekeng pagkamatay ni Brandon at ang higit na mabigat, ang sabwatan sa medical malpractice na naging sanhi ng sapilitang pagpapalaglag kay Marisol Agoncillo. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga tao. Ang salitang pagpapalaglag ay tila isang mitya na sumabog sa pandinig ng mga media. Sa isang saglit, ang imahe ng mga Agoncillo bilang isang marangal na pamilya ay gumuho, pinalitan ng isang madilim at kasuklam-suklam na katotohanan. Hindi totoo iyan, hiyaw ni Doña Agoncillo. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot. Si Marisol ay baliw! Ginagawa niya ito para sirain kami. Ngunit hindi na tinaga si Marisol. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na digital tablet at iniabot ito sa mga opisyal, habang ang mga malalaking screen sa ballroom ay biglang nagpalit ng imahe. Doon, bumungad ang mukha ng doktor na siyang nag-opera kay Marisol noong gabing iyon sa ulan. Ako si Dr. Valdez. Ang simula ng boses sa video, isang boses na puno ng pagsisisi. Inutusan ako ni Doña Agoncillo na sadyang pabayaan ang kondisyon ni Marisol at magsagawa ng prosedur na hindi niya alam kapalit ng malaking halaga. Narito ang mga logbook at recording ng aming pag-uusap. Napahawak si Brandon sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nakatitig sa video. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang natitirang dignidad. Tumingin siya kay Marisol, umaasang makakita ng kahit katiting na awa. Ngunit tanging, ang malamig na kintab ng mga hiyas at ang mas matigas na anyo ng babaeng dati niyang minahal ang kanyang nakita. Ito ang golden moment ni Marisol. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagwawala. Sa halip, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang tiyan, ang lugar kung saan dating nanahan ang kanyang pangarap. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang kanyang anak, kahit nasaan man ito, ay nakahahanap na ng kapayapaan. You see, Brandon, bulong ni Marisol, ang boses niya ay sapat na para marinig ng lalaki sa gitna ng kaguluhan. Ang perang pinili mo kapalit ng buhay ng anak ko ay siya ring perang dudurog sa pangalan niyo. Ang akala niyo ay tapos na ako, pero ang totoo, kailanman ay hindi niyo ako kayang ibaon sa putikan.
dahil ang tunay na hiyas ay sumisikat lamang kapag dumaan sa matinding apoy. Dahan-dahang pinaligiran ng mga pulis ang mag-ina. Ang tunog ng mga posas na naglalapat sa kanilang mga pulso ay tila musika sa pandinig ni Marisol. Ang bawat metal na ugnayan ay hudyat ng pagtatapos ng kanilang kalayaan. Habang hinihila si Chantal papalayo, ang babae ay nagsimulang magsisigaw. Sinasisi si Brandon at ang matanda, habang ang kanyang mukha ay puno ng maskara na humahalo sa kanyang pawis at luha. Si Doña Agoncillo naman ay tila nawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay tuluyang sumuko sa bigat ng kahihiyan. Ngunit bago tuluyang mailabas si Brandon, lumingon ito kay Marisol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Akala mo ba ay panalo ka na, Marisol? Ang kumpanya ng tatay mo, ang Su family, marami ka pang hindi alam tungkol sa kanila. Ang akala mong tagapagligtas ay baka sila rin ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa iyo noon. Ang mga salitang yon ni Brandon ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa ballroom. Napatigil si Marisol. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Tumingin siya kay Rafael na nananatiling tahimik sa kanyang tabi. Ano ang ibig sabihin ni Brandon? Mayroon pa bang mas malalim na lihim sa likod ng kanyang muling pagtatagpo sa pamilyang Su na maaaring magpabago muli sa kanyang kapalaran? Ang pinakamahirap na bahagi ng pagtatagumpay ay ang harapin ang katahimikan pagkatapos ng bagyo, kung saan ang mga bulong ng nakaraan ay mas malakas pa kaysa sa palakpakan ng mundo. Ang mga salitang yon ay tila mga anino na sumusunod kay Marisol habang naglalakad siya sa mahaba at malamig na pasilyo ng presinto. Tapos na ang summit. Ang mga headlines sa dyaryo at telebisyon ay puno ng mukha ni na Brandon at Doña Agoncillo. Ang pagbagsak ng isang imperyong itinayo sa dugo at kasinungalingan. Ngunit sa loob ng dibdib ni Marisol, walang kasing lamig ang espasyong naiwan. Ang suot niyang puting gown ay pinalitan na ng isang simpleng itim na terno. Isang kulay na tila mas angkop sa bigat ng kanyang nararamdaman. Napatigil siya sa harap ng isang rehas na bakal. Ang tunog ng pagtama ng susi sa kandado ay tila isang malupit na paalala ng nagpalit na kapalaran. Sa loob ng madilim na selda, nakaupo si Brandon. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang bango ng tagumpay. Ang lalaking dati niyang sinasamba ay mukhang isang gusgusing anino na lamang ng kanyang sarili. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Marisol? Ang paos na tanong ni Brandon nang hindi tumitingin sa kanya. Ang kanyang boses ay tila pagkaskas ng tuyong dahon sa semento. Nandito ako para sa katotohanan, Brandon. Ang malamig na sagot ni Marisol. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa bulsa ng kanyang Amerikana, mahigpit na nakayukom. Ano ang ibig mong sabihin tungkol sa pamilyang Su? Ano ang lihim na itinatago nyo tungkol sa pagkamatay ng tatay ko? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Brandon. Tumingala siya at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng selda, nakita ni Marisol ang pait sa kanyang mga mata. Ang akala mo ba ay tadhana ang lahat? Ang pagkakaaksidente ng sasakyan ng mga Su 20 taon na ang nakalilipas? Ang pagkakaligaw mo sa hirap, sa tingin mo ba ay aksidente lang yon? Naramdaman ni Marisol ang paglamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ni Brandon ay tila isang patak ng asido sa kanyang puso. Si Doña Agoncillo, ang mami ko, siya ang may hawak ng mga preno noon, Marisol. Pagpapatuloy ni Brandon, ang boses ay naging isang bulong na puno ng lason. Pero hindi niya iyon magagawa kung walang basbas mula sa loob ng pamilyang Su. May nagtraidor sa tatay mo para makuha ang korporasyon at ang taong iyon, ang taong nagmamanipula sa iyo ngayon, siya ang tunay na may hawak ng sulo. Nagsisinungaling ka. Hiyaw ni Marisol. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan ng presinto. Ang tunog ng kanyang sariling pagsigaw ay tila isang pag-amin sa takot na unti-unting gumagapang sa kanyang sistema. Tanungin mo si Rafael, ang huling sabi ni Brandon bago ito tumalikod at humarap sa pader.
Tanungin mo siya kung bakit alam na alam niya kung nasaan ka sa Quiapo. Tanungin mo siya kung bakit 20 taon silang nanahimik habang nagdurusa ka. Lumabas si Marisol sa presinto na tila isang taong nawawala sa sarili. Ang hangin sa labas ay malapot at mahirap hingahin. Ang tunog ng mga sasakyan sa malayo ay tila naging isang nakakabingbing ugong. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang maramdaman niya ang marahang paghawak sa kanyang balikat. Si Rafael, nakatayo ang abogado sa tabi ng kanyang sasakyan. Ang kanyang muka ay seryoso at puno ng pag-aalala. Ngunit sa mga mata ni Marisol, ang bawat linya sa mukha ni Rafael ay tila naging isang palaisipan. Ang init ng kamay nito sa kanyang balikat ay tila naging isang paso. Marisol, kailangan nating bumalik sa mansyon. Maraming reporters ang naghihintay. Malumanay na wika ni Rafael. Dahan-dahang inalis ni Marisol ang kamay ni Rafael. Tumingin siya sa lalaki, sinusubukang basahin ang nasa likod ng mga matatalinong mata nito. Rafael, noong gabi sa Quiapo, paano mo talaga nalaman na nandoon ako? Sabi mo ay dahil sa kwintas. Pero ang kwintas na yon ay nasa kamay ni Doña Agoncillo. Napatigil si Rafael. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang bumibigat na pader. Ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng puno sa paligid ay naging tanging musika ng kanilang pagtatalo sa tingin. Marisol, ang mahalaga ay ligtas ka na ngayon. Ang iwas na sagot ni Rafael. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, ngunit may isang maliit na panginginig sa kanyang panga na hindi nakaligtas sa paningin ni Marisol. Hindi iyon ang tanong ko, ang mariing wika ni Marisol. Sino ang nagtraidor sa tatay ko, Rafael? Sino ang nagbayad sa mga Agoncillo para mawala kami sa landas 20 taon na ang nakalilipas? Bago pa makapagsalita si Rafael, isang itim na sobre ang inabot sa kanya ng isang tauhan na kadarating lang. Nang buksan ito ni Rafael, ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Mabilis niyang itinago ang papel, ngunit nakita ni Marisol ang selyo sa itaas. Ang selyo ng pamilyang Su, ngunit may bahid ng pulang tinta na tila dugo. Kailangan nating umalis. Ngayon din. Ang mabilis na utos ni Rafael habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ngunit hindi gumalaw si Marisol. Sa kanyang isipan, ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang magdugtong-dugtong. Ngunit ang larawang nabubuo ay mas nakakatakot kaysa sa impyernong pinanggalingan niya sa mga Agoncillo. Sino nga ba ang tunay na kaaway? Ang buwayang lantarang nananakmal o ang ahas na nagtatago sa ilalim ng magagandang bulaklak ng proteksyon at pag-ibig? Ang mulibang pagkabuhay ni Marisol ay isa lamang bagong kabanata ng isang mas malaking pagtatraidor. Ang pinakamalalim na sugat ay hindi galing sa kagat ng kaaway, kundi sa halik ng isang traidor na nagtatago sa likod ng pagmamahal. Ang mga salitang ito ay tila isang malupit na sumpa na paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Marisol habang nakatayo siya sa gitna ng marangyang opisina ng pamilyang Su. Ang paligid ay puno ng mga antigong kagamitan at mga hiyas na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngunit para kay Marisol, ang bawat kislap ng diamante ay tila mga mata ng isang mapanlinlang na nilalang. Sa tapat niya, nakatayo si Rafael, ang lalaking nagligtas sa kanya sa Quiapo, ang lalaking nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Sabihin mo ang totoo, Rafael. Ang boses ni Marisol ay naging kasing pait ng lason, ngunit kasing tigas ng bakal. Sino ang pumatay sa mga magulang ko? Sino ang nagbayad kay Doña Agoncillo para itago ako sa putikan ng 5 taon? Naramdaman ni Marisol ang paglangit-ngit ng sahig na kahoy nang dahan-dahang humakbang si Rafael palapit. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay naging mabigat, tila may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Inilapag ni Rafael ang itim na sobre sa lamesa at sa isang nanginginig na kamay,
Inilabas niya ang isang lumang dokumento, isang kasunduan na may selyo ng mga Sioux, ngunit pirmado ng kanyang sariling tiyuhin, si Don Teodoro Sioux. Ang tiyuhin mo. Siya ang nag-utos ng aksidente 20 taon na, ang nakalilipas, ang paos na pag-amin ni Rafael. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng bubog na bumabaon sa kaluluwa ni Marisol. Gusto niyang makuha ang korporasyon mula sa tatay mo. Ang mga agonsilyo ay ginamit lamang bilang mga asong tagapangalaga para matiyak na hindi ka kailanman magbabalik para kunin ang iyong mana. Napahawak si Marisol sa gilid ng lamesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling kahoy hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing iniyakan niya si Brandon, ang pagkamatay ng kanyang anak, lahat ng yon ay bahagi ng isang mas malaking laro ng kapangyarihan sa loob ng sarili niyang dugo. At ikaw? Ang tanong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng puot. Bakit mo ako tinulungan? O bahagi ka rin ba ng plano nila para masiguradong kontrolado niyo ang huling tagapagmana? Tinulungan kita dahil hindi ko na kayang sikmurain ang kasamaan nila. Ang biglang pagsigaw ni Rafael, isang tunog ng desperasyon na bumasag sa katahimikan ng silid. Lumapit siya at hinawakan ang mga kamay ni Marisol. Ngunit ang babae ay mabilis na lumayo. Tila napaso sa hawak ng lalaki. Ang tatay mo. Bago siya mamatay sa Quiapo, nahanap niya ako. Pinangako ko sa kanya na ililigtas kita. Kaya kita hinanap, Marisol. Kaya kita binuo muli. Dahan-dahang tumingala si Marisol. At sa unang pagkakataon, ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng luha. Ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng sapiro. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali ng sukdulang pagpapasya. Hindi siya biktima ng mga agonsilyo at hindi rin siya magiging sunod-sunuran sa mga Sioux. Dahan-dahan niyang kinuha ang sulo na nasa tabi ng kanyang mga kagamitan sa pag-ukit at sinilaban ang dokumentong nasa lamesa. Ang tunog ng paglamon ng apoy sa papel ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang bawat abo na lumilipad sa hangin ay simbolo ng pagputol niya sa mga tanikala ng nakaraan. Mula sa gabing ito, wala na akong pamilya, wika ni Marisol sa isang boses na kasing lamig ng kamatayan. Hindi ako Sioux at lalong hindi ako agonsilyo. Ako si Marisol, ang babaeng sisira sa inyong lahat. Lumabas si Marisol sa mansyon, hindi lumingon kay Rafael na nananatiling nakaluhod sa sahig. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginginig. Ang bawat patak na tumatama sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa huling bahagi ng kanyang kahinaan. Naglakad siya patungo sa kalsada, kung saan naghihintay ang isang pribadong sasakyan. Sa loob nito ay ang mga ebidensyang kailangan para pabagsakin hindi lang ang mga agonsilyo sa korte, kundi pati ang tiyuhin niyang si Teodoro Sioux. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na tungkol sa pag-ibig o sa nawalang anak. Ito ay tungkol sa katarungang matagal nang ninakaw sa isang buong henerasyon. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, isang pamilyar na tunog ang narinig ni Marisol mula sa kanyang telepono. Isang voice message mula sa isang hindi kilalang numero. Pagpindot niya sa play, ang boses ni Brandon ang bumungad sa kanya. Hindi ang boses ng galit, kundi ang boses ng isang taong tuluyan ng sumuko. Marisol, may huling regalo ako sa iyo. Hanapin mo ang lumang toolbox ng tatay mo sa ilalim ng papag ni Lolo Ben. Ang tunay na kayamanan ay wala sa diamante, kundi sa lihim na hindi kayang kunin ng kahit sinong Sioux. Napatigil ang tibok ng puso ni Marisol. Ang sasakyan ay patuloy sa pag-arangkada sa gitna ng madilim na kalsada ng Maynila. Ano ang lihim na ito na iniwan ng kanyang ama? At bakit tila ang bawat pintong binubuksan ni Marisol ay humahantong sa isa pang mas madilim na pasilyo? Ang laban ba ay tapos na? O ang tunay na bangungot ay nagsisimula pa lamang? Ang tunay na kislap ng isang hiyas
ay hindi nanggagaling sa liwanag na tumatama rito, kundi sa apoy na pinagdaanan nito upang maging dalisay at matatag. Ang sikat ng papalubog na araw sa dalampasigan ng Batangas ay nagpinta ng kulay ginto at rosas sa malawak na kalangitan. Nakatayo si Marisol sa tapat ng isang maliit at payak na bahay na gawa sa puting bato at kahoy. Malayo na ito sa marangyang mansyon ng mga agonsilyo o sa nakakasakal na opisina ng mga Sioux. Dito, ang tanging naririnig niya ay ang marahang paghampas ng mga alon sa pampang at ang masayang tawanan ng mga kababaihan sa loob ng kanyang munting talyer, ang Angel's Hope Workshop. Dahan-dahan niyang hinaplos ang isang maliit na kahon ng kagamitan, ang lumang toolbox ng kanyang tatay na nahanap niya sa ilalim ng papag ni Lolo Ben. Sa loob nito, hindi mga diamante ang natagpuan niya, kundi ang mga liham ng kanyang ama at ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng lupain ng mga Sioux ay nararapat na ibalik sa mga komunidad ng mga manggagawa. Ang tunay na kayamanan ay ang kalayaang ibinigay niya sa sarili nang piliin niyang bitawan ang korona ng kapangyarihan para sa isang buhay na may kabuluhan. Nabalik ang diwa ni Marisol nang marinig niya ang tunog ng papalapit na sasakyan. Huminto ang isang itim na kotse sa di kalayuan at bumaba si Rafael. Wala na rito ang formal na Amerikana. Suot niya ang isang simpleng barong at may dalang isang maliit na basket ng mga sariwang prutas. Tumigil ang lalaki ilang hakbang ang layo, tila naghihintay ng pahintulot na pumasok sa tahimik na mundong itinayo ni Marisol. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Wala nang pait, wala nang pagdududa. Ang panahon ay dahan-dahang naghilom sa mga sugat na iniwan ng pagtatraidor. Kumusta ang mga bata sa pundasyon? Ang malumanay na tanong ni Marisol habang lumalapit sa lalaki. Lahat sila ay maayos, Marisol. Sagot ni Rafael. Ang kanyang tinig ay may dalang init na hindi na kailangan pang lagyan ng maraming salita. At si Brandon, ang balita sa loob ng bilangguan, tinanggap na niya ang kanyang hatol. Sinabi niya sa abogado na wala na siyang balak na umapila. Gusto na lang daw niyang magbayad sa lahat ng kanyang pagkakamali. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Marisol. Tinanong niya ang kanyang sarili. Pinatawad na ba niya? Marahil hindi pa sa paraang nakakalimutan ng lahat, kundi sa paraang hindi na siya nagigising sa gabi na may kasamang galit. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon at pinakawalan na niya ang mga multo ng nakaraan para magkaroon ng puwang ang kapayapaan. Tumingin si Marisol sa malayo, kung saan ang dagat ay tila humahalik sa langit. Ang bawat luhang pumatak sa kanya, ang dugo sa hotel, ang ulan sa hardin, ang sakit ng pagkawala ng anak, ay tila mga butil ng buhangin na ngayon ay naging bahagi na ng kanyang matatag na pundasyon. Hindi na siya ang babaeng itinapon sa putikan. Siya na ang babaeng nagpatunay na ang putik ay hindi kayang dumiwan sa isang pusong marangal. Inabot ni Rafael ang kanyang kamay, hindi para hilahin siya patungo sa ibang direksyon, kundi para samahan siya sa kung anuman ang bukas na naghihintay. Dahan-dahang ipinatong ni Marisol ang kanyang kamay sa palad ni Rafael, isang hawak na puno ng paggalang at bagong pag-asa. Tara na sa loob. Anyaya ni Marisol sa isang tinig na puno ng ningning. Marami pa kaming kailangang tapusing alahas para sa mga nanay sa bayan. Habang sila ay naglalakad patungo sa talyer, ang huling sikat ng araw ay tumama sa kanyang leeg, kung saan nakasabit ang isang payak na pilak na krus, isang alaala ng kanyang anak. Ang mundong dati ay punong-puno ng dilim, ay ngayon ay maliwanag na, hindi dahil sa kinang ng mga diamante, kundi dahil sa liwanag na nagmumula sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. Ang paglalakbay ni Marisol ay tapos na sa paghihiganti, ngunit ang kanyang paglalakbay sa pag-ibig at pagpapatawad ay nagsisimula pa lamang. Ang tunay na hiyas ay nahanap na niya, isang buhay na malaya, payapa, at puno ng pagmamahal. Ang liwanag ng dapit hapon sa Batangas
ay simbolo ng isang bagong simula, kung saan ang mga sugat ng kahapon ay hindi na hapdi ang hatid, kundi isang matibay na peklat ng tagumpay. Dito muna nagtatapos ang paglalakbay ni Marisol, ang babaeng nahanap ang kanyang tunay na ningning sa gitna ng dilim. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin mula sa unang patak ng ulan hanggang sa huling kislap ng hiyas sa kwentong ito. Aaminin ko sa inyo, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan nawala ang anak ni Marisol sa putikan habang pinapanood siya ng mga agonsilyo, gumuho rin ang aking puso. Bilang inyong narrator, naramdaman ko ang bawat pait at bawat hikbi na tila ba ako mismo ang nakaluhod sa ulan. Ang kwentong ito ay bunga ng malalim na pagninilay sa mga tunay na karanasan ng mga kababaihang tila ninakawan ng boses at naway magsilbi itong paalala na gaya ng isang magaspang na bato sa talyer ni Lolo Ben. Kailangan lang nating dumaan sa tamang pagtatabas ng tadhana upang lumitaw ang ating tunay na halaga. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Marisol na talikuran ang yaman ng mga Sioux para sa isang payak na buhay? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kaya nyo rin bang patawarin ang inyong sarili pagkatapos ng lahat? Habang pinakikinggan nyo ang bahaging ito, nasaan kaya kayo? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya, nagtutupi ng mga bagong labang damit, o nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw? Gusto ko kayong makilala ng mas malalim. Huwag po kayong mahiyang mag-iwan ng komento tungkol sa inyong sariling karanasan o kahit simpleng pagbati lang, dahil dito sa ating tahanan, bawat tinig ay mahalaga at bawat kwento ay pinakikinggan. Huwag din po ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang makapaghatid tayo ng pag-asa sa iba pang mga pusong sugatan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Manatiling matatag, manatiling makinang, at tandaan na kayo ang pinakamahalagang hiyas sa inyong sariling mundo. Tiyak na pamagat ng kwento. Ang muling pagkislap ng hiyas na sugatan. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe sa buhay. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pag-aari ng channel na Muni Muni TV.